sila si Gideon sa ilang panahon, nagtubo gyud sila nga they were living in fear. Tungod kay naa sila mga kaaway nga ilang gikahadlukan nga maoy magsigi og ani sa ilang mga abot. Maoy mo harvest, sila nagtanom, lain ang mukawat, lain ang mukaon. And tungod sa ilang kahadlok, they cannot stand up against their enemies. And one day, murag, grabe na kaayo ang yangungo sa ilang, sa mga katawhan. No nga, grabe na ilang kalisod, ang ilang suffering. And so, one day, nag-ampo sila, no? O diha ang anghel ning tunga. Yan ingon ang Ginoo saya, God be with you. Pero unsay gipanguta, unsay gisulti ni Gideon? Pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Ngano man ang kaning tanan nahitabo man ni sa amo ang anong luoy among kinabuhi. Nganong pait man kaayo among life. Puro naman ni ingon ani among kinabuhi. Gitawag ba gyud mis Ginoo? Gipili ba gyud mi ni Lord? Gila ba gyud mi sa Ginoo? Here comes the question. Di ba no? Munang gingon maigsoon nga kana bitaw imong gilantaw ang tanang circumstances ang you see yourself based on your not on your dapat atong tan-aw ng atong kaugalingon based unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, not on our current situation. Amen. Kay once nga mag-question na gani ka sa Ginoo, Lord, ngano na inani man akong kinabuhi. Sa una may pamanto sa una nga wa pa ko sa Ginoo, daghan pa makukwarta ato. Murag nindot pa akong kinabuhi sa una, karon na nata sa Ginoo, murag lisod naman ninong kaayo. Diba? Yun ana no murabag mag-question na ta sa Ginoo, murabag na clouded na nga atong panghunahuna unsay vision ni God sa atong life. Nya ato nang ibasi ang calling sa Ginoo sa atong life with our situation, mao na atong bantayan. Amen. Bantayanan kay na siya maigsuon nga imo bitong basihan ang imong sitwasyon karon nga nainani na ka, unsa pa may mahimo nako, gamiton pa baka ko sa Ginoo nga mao naman ni akong life karon. Pait naman kay akong kinabuhi, murag di naman ko makabarog sa tubangan sa Ginoo. Daghan naman kay kong problema, murag imposible naman kaayo. Tungod kay nagkitan-aw ka sa unsay nahitabo nimo karon. Inem tapad ayaw pagtan-aw sa unsay nahitabo nimo karon. Amen. Nag-ingon nga, you should see yourself based on your vision. Unsa may panlantaw sa Ginoo sa imuha? Unsa may iyahang, unsa may plano sa Dios sa imo? Unsa may nakita nimo sa unahan according sa plan ni God? Dili according sa imong plano, according sa plano sa imong ginikanan. Kay kung kanang ginikanan na nimo nagplano sa imong gamay ra kay nagplano ha. Kay nga naman based ra po na silang nakita nimo sa ilang capacity. Amen. So karon mao ni atong bantayan maigsoon kay ang Dios nagplano sa imong life more than sa unsa may imong kakayahan, more than pa sa unsa imong sitwasyon karon. Kay kani atong sitwasyon karon ato ra nang agian. Amen. Dili na may permanent situation nimo. Imong current situation is not necessarily your permanent situation. Amen. Ikaduha, see yourself based on the truth. Okay? So, not on your feelings. How we should see ourselves. See yourself based on the truth, not on your feelings. Inagtapad, see yourself based on the truth, not on your feelings. Judges chapter 6 verse 13. Sige atong basahon. So, ningon si Gideon, and where are all of his miraculous works that our ancestors recounted to us when they said, but now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian.
Igsoon, kaning panahon na si kaning Gideon no, nakadungog naman lang, sige, manggod siya kadungog nga. Sa unang panahon, ang Ginoo nagpanlihok sa atong kinabuhi. Gi-rescue ta sa Dios, gipalabang ta niya sa kaning sa Red Sea, gipamatay ni Lord ang atong mga kaaway, gipanglungsan niya. Kumbaga ang tanan mga fairy tales, murag fairy tales na lang ba sa dalunggan nila ni Gideon, no? Sa dihang nakauban, nakakita na siya sa angel, nagkaistorya na gyud siya, iyang gipangutanan kanang tanan nga pangutanan niya, dugay na siguro bata pa siya, nagsige siya pangutana. Asa naman ang kamot sa Ginoo? Asa naman yung mga milagro? Sige na lang kung kadungog nga sa una, pero karon asa naman? Di ba? Megsuon kinahanglan nga atong lantawon kuno ang atong kaugalingon not on our feelings, what we feel. Kay surely sa time ni Gideon na feel niya ang mga ka-down, no? Discouragement, frustration sa life. Limang ka, sige lang kag tanom niya, lain ang mo ani, ma-discourage yung ka na, ma-frustrated yung ka sa tanan ni mo paningkamot, wala gihapon kay makaon. Galisod lang gihapon ka, nagpuyo mo sa kahadlok, nagpuyo mo sa mga doubts, mga worries, no? So sa panahon karon ni Gideon nga nakikistorya siya sa anghel, naingon na siya nga, but now the Lord has abandoned us. Murag iya na bitaw gi-conclude nga wala na gibiyaan na gyud mi sa Ginoo. And sometimes we feel that way. Mo na ina tapad ayaw i-base sa imong feelings. Kung dili sa kamatuoran. Amen. Diba ningon ang Ginoo? Ang Ginoo nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. Ingon ang Ginoo, dili ko ikaw biyaan no pasagdan. So ang Ginoo matinud-anon siyang mga saad. Pero ang pangutana basi ikaw say mobiya sa Ginoo. Mao na ang problema diha, kung ikaw na ang mobiya sa Ginoo, dili na nato na ma-blame si Lord. Amen. Mo nang karon you should see yourself based on the truth. Unsa may saad sa Ginoo nimo? Unsa may ihang plano sa imong kinabuhi? Ayaw conclude ang imong kinabuhi with regard sa imong feelings, no, sa imong ibasi nimo, sa imong gibati o sa imong circumstances, but it should be based on what God has told you. Unsa yung gisaad nimo? Unsa may iyang gihatag nimo nga mga promises? Amen. Unsa may iyang gipakita sa imo? Unsa may imong nakita nga padlantaw sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kay mauna dapat ang atong puy-an, dili ang atong puy-an ang atong emotion. Amen. Because emotion come and go. Emotion will just like for example, karon naakay panalangin. Of course, normally taas kay atong emotion, di ba no? Grabe kita kalipay, wow, lamig kay mga lagad sa Ginoo, lamig kayo magsulwin, lamig kayo magampo, pasalamat, magsimba. Pero sa dihang wala ng emotion, kaya na mga problema nga niabot. Agdahaw na kaayo. Sige uy, asa naman mo? Uy, sa una na yung panalangin, grabe, mag-una pa sa simbahan. Igsoon, ayaw ibasi imong kinabuhi ang imong desisyon sa Ginoo, ang imong gituuhan nga mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw ibasi sa imong emosyon, or else you will just come and go. And those plan of the Lord, katong mga plano sa Ginoo sa imong life, dili gyud na mahitabo sa imong kinabuhi. Dili tungod kay ang Ginoo walay kakayahan sa pag-fulfill siyang mga saad. Tungod kay unsa man? Tungod kay wala kay pagtuo. You don't hold onto the promises of God. No? Kanang kuan ra kay ka ba emotional ra kaayo. O karon nadasig, grabe kay paningkamot. Grabe disiplina sa kaugalingon, pero niabot na pong punto nga murag laay naman. Magkasad, undang na pod. Muna dili makakita result. Kay murag paling-paling man. Walay disiplina sa kaugalingon. Walay panlantaw, walay pagsalig sa unsay gisaad sa Ginoo sa iyaha. Nagsalig sa unsay nakita niya. Kapoy naman, gamot naman sagta. Nag-effort lang gamay. Wala na, nahagba na. No? In Jesus' name, wala na dire. Nakaampo ulag kadiyot.
Wala sa diampo. Abi kay wala kumbaga ang pag-ampo niya. Wala dayon na release, no? Wala na sa nagpakialam sa iyang prayer life. Wala na sa nag-commit sa ilang intercessory prayer. Igsoon, I pray nga makita sa Dios ang atong pagsalig sa kamatuoran sa iyang mga saad, pagsalig sa iyang pagkamatinud-anon, dili sa unsay atong gibati. Kay kana imong gibati, come and go ra gyud na. Amen. We are not stable kung emotional gyud ta. Ang tao nga emotional, wa gyud nay padulngan. Amen. Inem tapad. Bantayin ang imuhang pagbati, ha? Kinahanglan consistent ka. O consistent nga mo ani sa atong leadership training. Bisan pag i-review ka, bisan pag kuano, dapat naa kay gitawag nga, Lord, nakakasan ako ani. I am already committed on this thing. O paningkamutan ako maging committed ko nining butangan. Amen? Kay kung dili ta maging committed, magsoon, pirmi lang tang paling-paling, wala gitay baruganan. Kay emotional ra kay ta pirmi, wa gyud kay padulngan anan. Kanyawa master kay siya sa pagtandog sa tong emotion. Diha ka matrap sa emotion. Sunod. Number 3, see yourself based on God's ability, not on your own strength. No? Mao po ni nakita ni Gideon Megson sa Book of Judges chapter 6 verse 15. Sige, atong basahon verse 15. Sige, atong basahon. So, diri na pod. Lain na pod ning panghunahon na. Grabe yun yung mga panghunahon na ni Gideon Megson. Daghan kay siya mga panghunahon na nga di mao sa iyang kaugalingon. Kay sa dihang gipili na siya sa Ginoo. Niingon na po siya, excuse me, my Lord, huwag nasayot jud ka. Unsa man na ako pag-save ang akong katawhan nga kami manggani ang pinaka. Kami gyud ang pinaka mahina sa among clan. Plus kami pa jud ang the least among sa clan, pinaka mahina na gyud mi, pinakaluoy pa gyud mi nga pamilya. Murag nakuha na gyud tanan ba na nasagap na gyud tanan ni Gideon ang tanang pinakaluoy, no, pinakamahina, pinaka way pulos nga bloodline sa ilang nasod, murag sa ilang clan, pinaka the least. Muna yung pagtanaw siyang kaugalingon. And you know what? Daghan biya kainig mga tao nga parihas pod ni Gideon Megson. Hinungdan nga you can never accomplish some things. Ang kuan Megson, si Gideon, grabe tungod sa mga panghitabo siyang kinabuhi. Sukad sa iyang pagkatao na nagdako siya nga ang panghunahuna niya, luoy kaayo sila, pait kay ilang kinabuhi, hina kaayo sila, pirmi na lang silang biktima. I don't know kung basig sa inyong life po na makarelate po ka pareha sa pangunaon ni Gideon. Mao nang sa dihang gipili siya ni Lord, nakapangutana na po siya. Naingon siya, di na po siya katuo. Naingon siya, pardon me, sorry Lord, pero saan man ako? Nagtuo siya, luwason niya ang Israel sa iyang kakayahan, sa iyahang abilidad. No. Amen ba, Megson? Unsay gingon sa Ginoo, the Lord will use the foolish things of this world to shame the wise. The Lord will use those weak things in this world to shame the strong. Mao na nga dili ingon nga maayong laki ka, gamiton ka sa Ginoo. Kay katong mga tao nga feeling nila may laki sila, dito mo ipinili ni Lord. Katong mga tao nga ang ilang nakita silang kaugalingon nga walay kakayahan, dili angayan. Feeling nimo di ka angayan, mao na apil na ka dire. Amen. Ingon diha nga, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Amen. So, megsoon kini nga
kini nga word I pray nga makatuna nimo nga unsa may mga pagsaway sa imuha, unsa may mga critic sa imuha, criticism, no, mga ngilad nga mga words, no, bati na kay kag kumbaga makain ka bati na kay ka og pangalan, mulay musalig nimo, wa na gyud mo kuan nimo mo makigamigan nimo kay mao ni mauna migsuon. You don't have to be troubled kay ingon ang Ginoo nga gipili gyud niya ang mga tao kinsa tong weak, kinsa tong mga rejected, kinsa tong mga dili strong, mao toy iyahang katong mga bugoon, katong mga uyamot dugnaw. Amen. Katong mga naaras daplin-daplin. So praise God kay napilian kas Ginoo. Amen. Dili ka to mga somebody. Wala ningita si Lord to mga sikaton, mga pasikatay ko ano. To mga feeling great kay silang kaugalingon. Wala to piliya sa Ginoo. Pero salamat sa Dios kay kitang tanan nakaplagan ta sa Ginoo bisag inani lang ta. Amen. Ako maka-relate ko anitong kay grabe kay ko ka self-inferiority complex sa una, no? Grabe kay ko kawawon, no? Grabe kay ko kahadlukan og mga tao, unsay kasultis mga tao nako. Di ko ganahan nga makon ko sa spotlight o makita ko sa stage. Di ko gusto makita sila kung now. Tinud-an ay maigsoon kanang natay gitawag nga fear. Kahadlok ba unsay kasultis mga tao to, no? Fear of man. Kay mao na siya nga murag nagtago na lang ta. Silang Gideon naman siya fear. Fear siya mga kaaway, no? So I pray nga karong kagabhion dili na ta magtan-aw sa unsay naa nato, unsay wa nato. But sa pagtawag sa Ginoo nimo, gitawag ka kung unsa ka. Amen. And God is calling you that ang iyang pagtawag sa imo igsoon dili sa imong kakayahan kundi sa iyang kakayahan. Amen. Kaya you should see yourself based on God's ability, not on your own strength. Dapat sa abilidad sa Ginoo. Apay barahan ni Moses, sa diyang si Moses, giingnan siya ni Lord nga adto si Pharaoh, istoryahin siya ingna siya nga pagawason niya nga mga katawhan. Adto mo sa wilderness, mag-worship nako. Ipadala ang mga anak, ang tanang mga kababayan, tanan nga mga Israelita pagawason niya. Nin siya, Lord, dili man ko ka maumustulti, Lord. Dili man ko maka-istorya. Kay, murag naman siya problem sa iyang stuttering, no? Na siya stuttering tongue. Pero sa dihang giingnan siya sa Ginoo, gisugo, teka, kinsa may naghatag ni mo baba. O, di ba? Grabe kayo pakiglantugi ni Moses sa Ginoo kay di wala siya boldness nga matubang ni Pharaoh. Siyempre murag ngaon siya gamiton sa Ginoo nga kanabang speaker ni Lord. Tan-awa gud ang Ginoo kung kinsa tong naglisod og istorya mo ino gamiton nga speaker. No? Ingay tapad mao na wag gyud na nasayop ang Ginoo sa imo. See yourself based on God's ability. Sa dihan murag napulan na gyud si Lord kang Moses, sige niya balibad, gingnan siya. Kinsa may naghatag nimo ba? Ya taw-taw ningon lang, Lord, si kuan lang si Aaron na lang, Lord, akong ubanon. Ningon na lang Ginoo, sige bahala ka. Kay di ka minaw. So, but at the end, di ba, si Moses na lang gihapon ang nakikistorya. Mao na may igsoon. Wa na siya nga, di ba? Naayo ang iyang pagka-stuttering sa dihang wala na siya nagtan-aw sa iyang kakayahan. Dito siya nada siya abilidad. O dito na display ang gahom sa Ginoo sa dihang nisunod siya sa Dios. Oh. Mao po na sa imong life. You can never see anything in your life nga maoy gamito na sa Ginoo. Kay ngano man ang gamiton sa Ginoo iyang kakayahan pinaagi sa imong life. And kana siya makita na nimo sa diyang musunod ka sa iyang kabubuton. Karang mingon ang Ginoo, go and preach the gospel.
Yamin ka, uy, di man dyan ko ka-istorya, ani, maglisod man dyan kong share sa gospel. Wa pa man kanihimo, maglisod dyan ka, kaya pa man kani-action. Pero the moment nga mo buka na imong bakba, dito day ka makarealize, oh, kaya raman di ay, di ba? Kala nindot man lagi ang flow sa Ginoo. Nakasabot lagi siya. Nga bisag, nahadlok pa ko permero, nagpanaganap ako, pero sa diyan, isunod lang ka sa Ginoo. Bisag naakas kahadlok. Nakita nimo nga, naminaw sila. And sometimes, dili po nindot ang imong masinati. Labi pag nagsugod pa ka, maigsoon, bantayi gyud na. The enemy will always oppose you when you start to obey God. Ipakita niya, adi lagi ka effective. Tanawa, wa man naminaw, wala ka di ba yung storya. Bahala na, basta nisunod ka sa Ginoo. Inang yawa, oy, bahala na ka Satanas. Basta nisunod ko sa Ginoo. Kaysa sige na kung sunod sa Ginoo, mahasa ra ko dire. No? Tudluan ra ko sa Ginoo. Inana ba na maigsoon pagka magsuway-suway ra ka? Once magsuway-suway ka, abangan din ka siyawa. Ikuan din ka, barahon ka dayon. Ingnon jud ka nga, tanawa, gikatawan ka, tanawa, waigib nagkadimaw yung istorya. Na, waigib ka tubag sa ilang pangutana. Awa na, nagkikatawan yung ganawa. Hindi nakakatubang ato nila sunod. Wow, kay ka. Kana bang iya jud kang, iya bitaw kang i-paralyze nga di na ka mo sunod sa Ginoo. That is the number one thing nga imong bantayan. Because the moment nga magsugod na kag sunod sa Ginoo, barahon ka sa yawa. Pugngan ka. Tanang yawa maigsoon mo na mga demonyo lang, magkampi-kampi na sila. Ato ka sa eskwelahan. Oh, nay maestra nga mobadlong nimo. Nay mga ko para nilang jinjin dito sa eskwelahan. Oh, hala, babaga na sila dito sa school, no? Whereas ang uban nga mga binuhatan ay mga fraternity diyan, apa pang badlonga. Pero kung pulong na sa Ginoo ang i-preach, una na ibabag kaya naman mauna ang timailhan nga iya na sa Ginoo. Once na ay opposition sa yawa, that means that you are invading His territory. Amen. Mao na nga kitang tanan, di gyud ta kung dili ta kanabitaw mag-ukon-ukon, nya maghadlok-hadlok. Ang dapat natong kahadlukan kan di ta mosunod. Amen no megson? Kaya nga naman, sa dihang di ka mosunod, daghan king nawala nimo. Daghan king nawala nimo nga blessing. Nawala ang imong kakayahan, ang imong potential. Wala nimo na-discover nga kaya din nimo magdalag-kalag sa tiilan sa Ginoo nga siya ma-transform, nya mahimo pud na siyang leader someday. Amen. Wala nga kahibaw sa imong kakayahan not until you obey God. Kay daghan kaayo pwedeng ihatag si Lord sa imong potential deep in your life, inside of you. Daghan kaayo ang mga treasure nga gihatag sa Ginoo. Heavenly treasure nga deposit ni God sa imo, but only when you obey that you will be able to discover it. Amen. Diha lang na maipadayag. Kung magdisiplina ka sa imong kaugaling, like for example sa prayer nimo, magdisiplina ka nga moampo, diha nimo kanang madiskubrihan nga intercessor day ka. You have the gift of intercession. You have the gift of prayer. No, sa dihang mo preach ka, kung di ka mo sangyaw sa pulong sa inyo, di po di mo madiskubrihan nga, kamauday ka mo share of word of God. Anointed day ka. Katong tao nga, nakadungog sa imong mensahe, gihikap sa Ginoo, og nabago ang iyang kasing-kasing. Igsoon just one word, anointed no word, gikan sa imong baba. Ang usa ka tao nga dautan, pwede siyang maghinulsol. Amen. Kaya, see yourself based on God's ability, not on your strength. Kaya kung tanaw ni mo karon imong kinabuhi, di juga ka pangalagad sa Ginoo. Kaya magsige ra makagtanaw sa inaan nimo. Dili man ang naan nimo may tan-aw sa Ginoo. Ang imo mang commitment sa pagsunod. Amen. Your obedience and your commitment to follow God. Nasabtan ba na nato? Number 4, ingon diha, see yourself based on see yourself based on what God says about you. Judges chapter 6 verse 12, itong basahon. When the angel of the Lord appeared to Gideon, who
Grabe, no? Kay ba mo igsoon nga ang pagtan-aw ni Lord sa imo wala kanya tan-aw unsa ka karon. Ang iyang gitan-aw nimo ang imong finished product sa future. God is not looking at you as who you are right now, imong current situation karon. Dili. Unfinished pa man ka. Ang gitan-aw sa Ginoo sa imo karon after 10 years may ani na ka. After 5 years, 15 years, 20 years, mao ni ang mahimo nimong future. That would who you will become. Wala nagtanaw ang Ginoo unsay naa nimo karon. Tan-awa si Gideon. Si Gideon nagkinabuhi nga talawan. Nagpuyo siya sa iyang mahadlokon. No fear. Tan-awa lang gud nga nagpuyo siya sa iyang discouragement, frustration because of his fear. Kaya naman, sige silang paningkamot pero lain ang muani, lain ang muatake, naa sila yung mga kaaway nga muatake, sige lang silang gatago just to survive. Imagine na nagdako siya ngayon, ana. Nya ingnon siya sa Ginoo. When the angel of the Lord appeared to him, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Nagstorya ba ang angel sa iyang pagkatalawan karon? Nag-speak ba siya sa iyang current situation? Dili. The Lord is speaking to him about his future. Unsay mahitabo niya, maunsa siya, who will become. Amen? Kaya mao po na sa imong life, ayaw i-judge mo kaugalingon according to what you see yourself right now. Unfinished pa ka. Igsoon, iproseso pa ka sa Ginoo. And that's why you need to be processed. Amen? Like for example, no, usa ka company sa computer or kaning cellphone, ang Apple ang Apple company mag-produce sila iPhone. Pwede ba nga iyan ang ipagawas nga unfinished pang process? Unsa may mahitabo kung mugawas ng product nga unfinished? Ha? Dili siya mo function kung unsa ang iyahang purpose. Tama? Unsay disenyo para niya. So, dili niya kayang buhaton. That's why kinahanglan siya ma-finish ang iyahang process. Kaya nga naman, number 1, dili siya ka-function, dili siya makahimo sa unsay angay niyang himon. Ikaduha, maulawan ang iyahang manufacturer. Ang brand na Apple, madungisan. Once madungisan ang ilang pangalan, wala na. Mawala ang ilang mga customer, ang ilang ang trust sa mga consumers, no? So, ingon anak ka-importante ang pangalan sa company. Amen ba magsoon? In anak kanang sa business world ng good, name is the name is the integrity of the name of the manufacturer mo ni pinakagiingatan nila kay diha ra gyud sila maka-business sa mga Chinese people bitaw. Sa diya maminaw ko nila Chinkita na mga business tycoon. Number 1 good ang name nila, ilang ginaprotectionan. Kay once ang tao mayon, ang brand ani, ay okay na siya. People will buy bisan pag mahalon, no matter what it cost them, no how much it cost them. Pero kung makasalig sila sa name, is sulit ilang kwarta, di ba? Mauna nga, ginaingatan nila ang pangalan. Migsoon, labaw pa ang pangalan sa Ginoo. Kung ang Dios ang manufacturer nato, do you think nga, kana bang, ingon ana lang imong kinabuhi, mahimaya kaya si Lord sa atong life, kung inaani rata? Mag-glorify ba ang Ginoo? No? Mapasidunggan ba ang Ginoo kung inaani ra atong life? Dili pa, no? That's why, kinahanglan pa tang i-process. Inang tapad pagpa-process jud. Kinahanglan jud ka ayaw pagpa-likoy-likoy, ayaw paglikoy-likoy, paglilihay sa process. Because the more nga wa pa ka na-process, the more nga dili pa ka maging capable. Amen. Dili pa ka pwedeng i-send out nga mag-build sa kingdom ni God. Dili pa nimo kaya. Kaya karon, magsoon importante kayo ang atong leadership training. Mao na nga akong gingnan ganina pa lang silang mga leaders nga importante nga ato ning andaman ang leadership training because this is one of the process nga gipaagi sa Ginoo sa tuwa. Amen. Sa imong pagsikig anhi, diri ka mamulda,
dili ka makasabot. Sa Sunday service, Megson, of course, ang Sunday celebration, that is our honoring God. Amen. Ni Anita, para magkanta, di ba, mag-worship ta, magpasalamat, no, gathering together with all the brethren nga nag-rejoice ta sa presence sa Ginoo, agig pagpasalamat, grateful atong kasing-kasing nga ang Ginoo nagapanalangin nato, no? That is our motive nga ni Anita sa Sunday, not just to learn. Amen. Pero dire, ang imo yung pinaka number one focus is pagpamuldag yun, pagpabag-o yun sa imong kinabuhi. Amen. Ang sa Sunday is fellowship and worship, no? Maka-worship ka sa Ginoo in terms of imong pagdaig, pagsimba, sa imong pag-anhi, nag-dress up ka, no? Kay para presentable ka sa tubangan sa Dios. Nya naghanda ka sa imong kanang imuhang tithes and offering because you want to honor God with your finances. Mao na ang tinuod nga pagsimba. Amen. Pero dire mao na ang atong pagpa-process. Kaya akong pag-ampo nga masabtan na nimo nga dili pwede nga igo ra ka sa pagsimba wa kay process, because you cannot afford to honor God without being processed by the Lord. Diri ka tudluan, unsaon man ako pag-share, unsaon man ako pagkuan, unsa may dapat nato nga panghuna-huna, no? So mo na nga importante kaayo kung ginan mga leaders na ang ilang mga potential leaders moari gyud kada Miyerkules. Tungod kay diri ta maghinashasay, diri ka tudluan nga wala nay lipod-lipod ba, no? Sa Sunday service daghan kay mga bag-o, daghan kay mga nagkalain-lain og level ang ilang spirituality, di ba? So, dili pwede nga maghatag kog meat kanang meat nga food. Amen? So, kinahanglan og milk. Pirmi lang kong milk. Pirmi lang pa-encourage. Pirmi lang kuan about love, about salvation, about faith. Kutubra gyud ta dinha kay dili man ta pwedeng mo tanom og pulong sa Ginoo nga dili pa nila kaya i-digest spiritually. Amen? Pero dire mao na ni diri ang palawmay. Amen. Kaya ingnem tapad, kinahanglan kang present kada Miyerkules. Amen. Kaya diri ka tudluan sa Ginoo. Sunod. Ingon diha Megson, number 5, see yourself based on who is sending you. Wala na. Pangutan ay mong kaugalong kinsa may nagpadala nimo. Dapat dili nimo i-base sa imong kaugalingon. Ang imong pagsunod sa Ginoo, it is based on who God is. Judges chapter 6 verse 14 atong basahon. No, gingon niya, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Igsuon morning pa gi-send out kita sa Ginoo. Og take note nga kinsa may nagpadala nimo. No? Kita mga cell leaders, kinsa may nagpadala nimo. Inig-adto nimo sa imong cell group, dili maminaw sila. Padayon lang, usay ma-distracted naman ta. Kay baba mo, ang atake sa yawa sa tuwa, inig-abot na to sa lugar, ang mga tao di mo tagad na to, nagtago-tago sila, why mo maminaw, unya naman po'y maminaw, murag mga religious po kay, gustong debate, niya usahay may so ma-feel na to nga, uy, wala may kuan diri, magway buhato ng Ginoo diri. Mo feel na tag something off na, no? Di na taganahan ba? Uy, sa taan niya, nagsaysayan, sa oras dire, marugwa man tayo maani dire. O, gyatake na kasayawa sa muna-una, pero pangutan akin sa may nagpadala nimo. Amen. O, sa diyan ni Adto, minito ilan ni Brother sana? Archel. Kanang, wagod kay mi katultulpod sa ila, pero pag adto pa lang namo, tinud-anay lang si Archel, mapagdad ka o si Juanita, sila rang duha nag-atubang. Yung pag-abot na mo, pasura, mga ito sabi ka mo sa nagtaon.
Murag klaro kay mga nawog na baka di silang madawa. Pero kami cool ra gid ko kay nga naman ang Ginoo may nagpadana mo. Amen. Bahala na ning basta kay ningon ako si Brother Archer nga pastora wala kuan ra ba ni sila akong mga parente diri kana murag dili kay mamina murag imbitahon nato murag babani mo na daghan na kay siya istorya ba. Ko Brad sa mutambong lang. Don't pressure yourself. Sa mutambong lang. Mao to nga niadto jud mi pagkuan silang duha si Juanita nga nagatubang. Do sige ra maghuwat ra mi ninyo. Sige panglakaw mo kay mo. May son silang Juanita ug si Brother Arjun nang silig panglakaw nani nangabot. Kuasa na silang Juanita. Unsa man ni namo pagsugod ani nana may daghang nangabot. Sige na lang kung istorya nila, ila-ila, anak kay nag-abot-abot naman ang mga tao, pero sila, sige pa, asa pa to sila ng lakaw, nagsundo. Kaya, mao na to nga, nakaingon ko nga tanawa na, basta, di gani ka maghuna-huna o mga bati, naadyo mo abot, naadyo pwedeng buhaton ang Ginoo. Amen? Sahay manggod kay, unahan ka siyawa ba, hunghungan din ka nga. Di na sila interesado, anak. Di na mo anha. Lingaw kaya na silang sugal. Lingaw kaya na silang maduwa. Di na sila magtagad. Mo na may son, be careful with that. Kay kinsa may nagpadala nimo. Amen. Bahala na sila. Oy, ang Ginoo nagpadala na ako diri. Maminaw mo in Jesus name. Sa imo lang nahuna, no? Nakipag-atake na kasayawa. Amen, mamigson. Imo nag-atake ang yaw. Kay siya may nag-atake sa imo nahuna. Di na mga nimo, di na mudawat sa puno, mga managa na ron. Kalit nagkawagtang. Nagtago na sila ron. Inaana man ang buhat sa yawa, no? Panghadlokon dayon ta. Sumaw na maigsoon nga, kinahanglan nga, makasabot ka, kinsay nagpadala nimo, bahalag usara na kataw ang maminaw. But you should attack, ingnaing tapat atake. Ay siguna-huna og kuan, negative. Amen? And lastly, maigsoon, tanawa, no, gingon nga, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. That's a command. So, dili na ka magsiingon, unsaon man na, Lord, hindi na sila unsaon ni Lord. Ayaw na pagsigig, question. Sunod na lang, ug kinsa tong maminaw, iya to sa Ginoo. Amen? Mao to imuhang mission dito. Number 6. See yourself based on what? Saman, what God can do through you. In sa Judges chapter 6 verse 16. The Lord answered, I will be with you and you strike down all the Oh, grabe no? The Lord answered, I will be with you and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Migsuon, ang Ginoo ningon siya, I will be with you and you will strike down all the Midianites. Ingon ang Ginoo, muuban ko nimo ug imong i-strike ang buhat sa yawa, tanan ni buhat sa mga kaaway ninyo ug walay usa nga mabuhi nila. Migsuon ingon ani nga kailangan makita nimo ang kakayahan sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi. See yourself based on what God can do through you. Of course, dili mahimo nga ang Ginoo moabot na lang dito nga di siya mo gamit og tao. Amen? Gusto sa Ginoo ngano man nga mogamit man gyud si Lord og tao. Why is it dili na lang Lord ngano dili na lang ikaw na lang unta dito Lord, ang imo na lang ng anghel, sila na lang bubuhat. Diba? Ngano ako pa man jud Lord? Ngano man? Ngano man? Why is it nga? Ha? Tungod kay gusto sa Ginoo nga makasinati ka sa iyang himaya. Amen. Kung ang Ginoo na lang tanan ang iyang anghel, dili ka maka-experience sa gahom sa Ginoo nga pwede din nimong gamiton, pwede din kang gamiton sa Dios. Nga dahil naaday kakayahan kung kauban nimo ang Ginoo. Amen. Igsoon, God wants you to experience supernatural things in your life. Dili ka mahimong ordinaryo na, like for example, sa imong mga panginahanglan karon. Ayaw,
kanang mga problema panginahanglan nimo, ayaw na himo ang issue nga ma-down ka. Kundi mo na himuon nimo nga stage nga makapagmilagro ang Ginoo nimo. Nga makakita ka, maka-experience ka that God is my provider. Dili ang akong paningkamot, dili ang akong profession, dili akong big business, kundi it is the Lord who bless me, who is my provider, siya akong saligan. Amen. Dili inyong ginikanan. Kayong ginikanan, napuno na sa utang. Salig yapon mo yung mga ginikanan na problema na gani na kay sila. Di ba? So, kailangan nga, ang atong Ginoo mo'y atong saligan. So, see yourself based on what God can do through you. Mo nag-iyon, like for example, karon naakay panginahanglan, grabe ang kalisod. Unsa may imong gibuhat? Nagtuo ba ka nga ang Ginoo maka-provide sa imuha? Kung nagtuo ka, unsa may idea nga imong gipangayo sa Ginoo para maka-flow ang blessing sa imong life. Di man sa tamo ingon nga, oy, sige mag-pray lang kanya basta na lang na ay manuktok, oy ni ay naray 2,000 gihatag sa Ginoo nimo. O na ay kung ano pambayad sa imong bill. na ayuda sa langit. Di man sa dinan ang Ginoo, no? God will use you to give you the wisdom, tagaan kag kaalam sa Ginoo, paano ka nga malambuon sa imuhang kinabuhi nga pinansyal. Amen? Maupod na sa tanan nga area sa imong life. Amen ba maigsoon? Sa diya mag-ampo ka, tagaan kag kakayahan sa Ginoo. Tagaan kanyang idea. Nya sa diya mo imo nang himuon ka ng idea. Pare atong usa ka babae maigsoon. Usa ka lula na siya. Kuha na gud siya. I mean, dili day siya lula ka ng single mother. Single mother siya. Sa diyang usa ka meeting ni Dr. Miles, no? Dr. Miles Monroe. Dunay murag snack sila ba nga. Nakakaon siya. Grabe kalami nga cookies. Siya, hala, kalami ani nga cookies. So, iya tong gibalon ang iyang cookies nga. Di gyud siya makatuog, di niya mahurot. Siya, lami gyud ani nga cookies. Katong bayhana, ningon siya sa iyang pagkuan seminar. Kay murag church man to. Kinsa may nagluto atong lami king cookies. Yan niingon na ito, oh, si kuan mo na. You have something in you. Kining imong cookies. Kaya kang i-bless sa Ginoo aning imong cookies. Abi niya maigsoon, many years after nga ni kanang nibalik si Dr. Miles dito ng lugaran. Dunay usa ka babay nga ni sundo niya nagdalagdaghan kay mga box na sa to yung panghatag niyo siya, Dr. Miles, I'm giving this to you. Siya, oh, thank you, pero ano imong gitagaan ani? Niyo siya, wala nakakaila na ako, Dr. Miles. No, I really can't remember where we met. Niyo siya, ako bitaw tong babae nga imong katong nagluto og cookies ba? Siya, okay. Naka-remember na ko. Kay, your cookies is unforgettable. Unforgettable kuno yung cookies sa kalami. Ingon siya, kay Boba ka, Dr. Miles, I am giving this more. Naghatag siya o dako kay nga amount. Checking ni Dr. Miles. Tungod sa imong gisulti na ko, I found my treasure nga gi-invest ni Lord sa kuha. Tungod atong inspiration niya sa iyang cookies, nagnegosyo siya cookies. Ingon siya, karon ang akong cookies naa na sa daghang mga grocery, mga kanang mga tindahan, and karon nag-employ na kog daghang mga tao sa akong company. Nahimo ng usa ka company yang cookies. Nag-distribute na siya sa nagka-different nga mga department stores, grocery stores, inila ng iyang cookies. Nahimo siyang millionaire because of her cookies. Muna may igsoon, usahay kung wa tay makita sa itong kaugalingon, murag luoy kay ta. Pero kung makasabot lang ka sa mission sa Ginoo sa imong life,
ug unsay gibutang sa Ginoo sa imong life, pwede kang mutubo o mulambo dihang dapita. Amen? God will give you the ability. Ingon lang Ginoo, God will give us the ability to get well. Amen? Kaya karong orasa, I pray nga makita ninong kaugalingon based on what God can do, pinaagi kanimo. Amen. Hinayang tapad, kung sa may nakita sa imong kaugalingon karon. Kay dili man gud ni about sa unsay kakayahan nimo, about unsay naa nimo. It's about sa imong paglantaw. Kinsay nagpadala nimo, kinsay naghatag nimong instruction, unsay kaya niyang buhaton sa imong kinabuhi. Amen. Kay karong oras as we stand up in the presence of God. Hallelujah.